In this Holy Mass, we include in our prayers Greg Santa Rita and the healing of Alan San Pedro. We also pray for Lance, Johan Santiago, and those who are also celebrating their birth anniversary. We also pray for peace in the Middle East. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. For us to become less unworthy of these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly pray, I confess, to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. may Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angkin, kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katasasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Let us bow our head. We tell God our own intentions. We also include in our prayers
our fellow Filipinos working abroad. Let us pray. May your grace, O Lord, we pray, at all times go before us and follow after and make us always determined to carry out good works. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. On the first reading, Isaiah pictures the messianic banquet where God will satisfy the longings of the human heart and where there will be no more death, no more sorrow. A reading from the book of the prophet Isaiah. On this mountain, the Lord of hosts will provide for all peoples a feast of rich food and choice wines, juicy, rich food and pure, choice wines. On this mountain, he will destroy the veils of all peoples, the web that is woven over all nations. He will destroy death forever. The Lord God will wipe away the tears from every face. The reproach of his people he will remove from the whole earth. For the Lord has spoken. On that day it will be said, "Behold our God, to whom we looked to save us. This is the Lord for whom we looked. Let us rejoice and be glad that he has saved us. For the hand of the Lord will rest on this mountain." The word of the Lord. Thanks be to God. I shall live in the house of the Lord all the days of my life. I shall live in the house of the Lord all the days of my life. The Lord is my shepherd, I shall not want. In verdant pastures he gives me repose. Beside restful waters he leads me. He refreshes my soul. I shall live in the house of the Lord all the days of my life. He guides me in right paths for his name's sake. Even though I walk in the dark valley, I fear no evil, for you are at my side, with your rod and your staff that gives me courage. I shall live in the house of the Lord all the days of my life. You spread the table before me in the sight of my foes. You anoint my head with oil. My cup overflows. I shall live in the house of the Lord all the days of my life. Only goodness and kindness follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for years to come. I shall live in the house of the Lord all the days of my life. For the second reading, Paul thanks the Christians of Philippi for their kindness to him. Although he can cope with any situation, Paul sees their concern for him as their sharing in the magnificent riches of Christ. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, I know how to live in humble circumstances. I know also how to live with abundance. In every circumstance and in all things, I have learned the secret of well-being, of being well-fed and of going hungry, of living in abundance and of being in need. I can do all things in him who strengthens me. Still, it was kind of you to share in my distress. My God will fully supply whatever you need, in accord with his glorious riches in Christ Jesus. To our God and Father, glory forever and ever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Hallelujah, 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 hallelujah.
the Father of our Lord Jesus Christ, enlighten the eyes of our hearts so that we may know what is the hope that belongs to our call. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus, again in reply, spoke to the chief priests and elders of the people in parables, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son. He dispatched his servants to summon the invited guests to the feast, but they refused to come. A second time he sent other servants, saying, 'Tell those invited, behold, I have prepared my banquet. My calves and fattened cattle are killed, and everything is ready. Come to the feast.' Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business. The rest laid hold of his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged and set in troops, destroyed those murderers, and burned their city. Then he said to his servants, 'The feast is ready, but those who were invited were not worthy to come. Go out therefore into the main roads and invite to the feast whomever you find.' The servants went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was filled with guests. But when the king came in to meet the guests, he saw a man there not dressed in a wedding garment. The king said to him, 'My friend, how is it that you came in here without a wedding garment?' But he was reduced to silence. Then the king said to his attendants, 'Bind his hands and feet and cast him into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth. Many are invited, but few are chosen.'" Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isa sa pinakamahalagang selebrasyon sa buhay ng maraming tao ay ang kasal. At makikita po natin yan sa tindi ng preparasyon na ginagawa ng mga nagpapakasal. Kung minsan sabihin man nilang, simple lang. Di totoo yun. Sigurado, maghahanda at maghahanda pa rin ang mga yan. Mula sa pag-iisip kung saan sila ikakasal, kung sinong magkakasal, sino ang imbitahin nila, ang mga pagkain iahain nila, may video ba o picture na lang ba? Hanggang sa mga detalye ng paano bang posing ang strike nila kapag pictorial na nila? Ano bang halik ang gagawin nila sa first official kiss nila? Sino ba ang aaniyahan nilang mag-message para sa kanila? Etc. And this only shows ang pagpapakasal ay stressful talaga. Kaya parang awa nyo na. And I'm speaking on behalf ng mga magpapakasal. Huwag nyo na pong dagdagan ang stress nila. At para dyan, meron akong dalawang paalala as inspired na rin ng ating gospel reading na napakinggan. Unang advice, unang paalala para hindi makadagdag sa stress ng ikakasal na mag-asawa. Huwag kang magtatampo kapag hindi ka naimbitahan. Lalo pa't kung ikaw ay kamag-anak at kaibigan. Yes, lalo pa kung ikaw ay kamag-anak at kaibigan. Nakita niyo po bang nagtampo yung mga inimbitahan sa pangalawang pagkakataon na hindi naimbitahan sa unang pagkakataon? Sa Ebanghelyo ngayon? Sinabi ba nila, dahil walang dumating nung una, kami na? Ay, naku, bahala kayo. Hindi kami a-attend. Hindi. Umattend pa rin sila. Sapagkat alam naman nila
At ito'y dapat alam din natin na ang may pakasal ay may karapatan na mag-decide kung ilan at kung sino ang kanyang i-invite. At sa hirap ng buhay ngayon, lalong-lalo na ngayon, practical na yon. Because much as we want na invite lahat, hindi naman natin po pwedeng pakanin lahat. Biruin mo, in-invite mo na nga, pinintasan ka pa. Walang lechon. Konti ang mga ulam na pagpipilian. Ang dessert, nako, atsara na lang. Ang init sa venue. Paano nga, sa dami ninyong mga balat sibuyas sa mga kaibigan at kamag-anakan na dapat imbitahan, na magtatampo kapag hindi nasabihan, ayon, naisakripisyo na, pati masarap sanang handaan at maayos sanang paghahandaan. Pwede ba? Tigil-tigilan nyo yung self-entitlement na yan, Sana ma-realize nyo na kahit kayo pa man ang pinakamayamang tao, hindi po pwedeng maimbitahan sa isang okasyon lahat ng kakilala nyo. Puti pa si Kim Chiu, nang hindi maimbitahan sa kasal ni Maha at Rambo. Ito ang sabi niya sa interview. Hindi naman kami sobrang close na ni Maha at hindi na rin naman kami masyadong nag-uusap. At syempre, kapag kasal mo, gusto mo yung mga taong gusto mo lang andyan to witness your love sa partner mo. Hindi ako naimbitahan, pero okay lang. Wala talaga. Sobrang happy ko para sa kanya. Minessage ko naman siya. Natouch din ako nang minessage na ako dahil doon sa nangyari sa ate ko. Sabi niya, pinagpe-pray daw niya yung ate ko at sana raw, okay lang ako. Nakausap ko siya nung may nangyari sa ate ko, pero siguro sa kasal, hindi naman na yun importante kung imbitado ka o hindi. Basta sa sarili mo, masaya ka sa nangyari sa kanila. Tsaka, deserve nilang isa't isa. Sila ni Rambo. Ganun sana, kang magtatampo. O hindi ka naimbitahan. Hindi nakasalalay dito at hindi ito tungkol sa inyong pagiging magkamag-anak at magkaibigan. O di ba? May mga iniimbitahan naman sa kasal, di naman kamag-anak, hindi rin kaibigan. Naimbitahan, bakit? Kailangan. Yung naimbitahan na yan, magsasama pa yan. Kunyari, ninong at ninang. Abay, syempre, makikita nung kinasa, sino ba ito? Ay, oo, kasama ito ng ninong, kasama ito ng ninang. So hindi ito tungkol talaga sa pagiging magkaibigan o magkamag-anak lang. Magtampo ka. Kapag sa susunod na mga okasyon na maramihan na ang imbitahan, hindi ka pa rin masabihan, doon ka magtampo. Pero sa araw na ito, na matindi ang gastos at ang budget ay limited lang, sana maintindihan mo, kung hindi nga masabihan, Father, kahit hindi naman ako pakanin, attend lang ako, tumigil ka nga. Alam mo namang hindi po pwede yung kanyang katwiran. Pag pumunta ka, syempre papakanin ka. Ano ba? Huwag ganun. Sinasabi ko sa iyo, dagdag pressure yan sa mga ikinakasal. Yun lang hindi kanila imbitahan, pressured na yun eh. Bakit? Nakatanim sa isip nila. Talagang nagdadalang hiya sila, hindi man nila sabihin sa iyo ng tahasan. Lalong-lalo na kung meron naman kayo talagang pinagsamahan at alam nila, babawi at bawi sila sa iyo sa ibang okasyon. Intalin mo lang yon. Pero sa pagkakataong silang dapat mong intindihin, unawain, mag-alakimcho ka muna para sa kanila. Na sinasabi ko sa iyo, mas ma-appreciate ka nila. Ikalawa, kapag inimbita ka naman, umattend ka. Lalong-lalo na kung wala namang matinding problema o kompromiso na napakahalaga. Pag-attend mo, ikaw mismo, huwag yung magpaproxy ka. Beforehand, nasabihan ka at hindi ka tumanggi. Ibig sabihin nun, tinatanggap mo yung invitation. Punta. Alam mo, mahirap yung maubusan ng pagkain kasi may mga hindi invited na dumating. Mahirap din naman yung matirhan ng maraming pagkain kasi yung may mga in-invite na hindi dumating. Yes, pwedeng i-take home yung mga pagkain na yan. Pero mate-take home din ng mag-asawa yung tampo sa iyo, yung hurt na binigay mo sapagkat ine-expect ka, hindi ka dumating. Ano ba naman? Lalong-lalo na kung sa pag-i-invite sa'yo, meron silang hindi na-invite na ibang tao. Huwag ganon. Ngayon, kapag umattend ka, umayos ka. Hindi mo okasyon yon. Okasyon nila yon. Kang magmando ng magmando. Yung mga komentong, may dress code pa, ang arte-arte naman nila, ay ang motive, nakakaitim. Sabi na nga ba, ang bride parang hindi nagpapayat. Buntis na yata. Ano ba yan? Gutom na mga bisita. Hala, magpakain na.
Tama na ang seremonya. Dapat talaga, Sabado ginanap yung kasal, hindi Martes. Para maraming nakapunta. Kung ang pupunta lang, kagaya mo lang, wag na. Ano ba? Kasal nila. Hindi mo kasal. Mayos ka. Yung iba pa sa inyo, basta makakain lang, uwi na. Ilan yung na-attendan kong kasal na sa reception, yung ganon? Kakaawa. Nagpapasalamat, wala na tao. Father naman tagal-tagal naman kasi Alam nyo ako, tahasan kong sasabihin sa inyo. Baka naririnig ito ng mga dating ikinasal ko na minsan na late ng 30 minutes, isang oras pa na late. 1 and 30 minutes pa yung isa. Busit na busit ako. Totoo. Pero pinipigil ko yung sarili ko. Gusto ko na sana sabihin nung sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo sa simula Sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo, Anak ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo, Panginoon, at sumayin niyo rin. Okay? You may now kiss the bride. Gusto ko nang tapusin sa simula pa lang Pero pinipigil ko yung sarili ko. Bakit? Alam mo yan, na mga ikinasal ko, kahit na may mga hassle, nakakalimutan yung sing-sing, nakakalimutan, ako, nasakit ang ulo mo. Ang dami pang arte, talagang pinipigil ko yung sarili ko. Bakit? Minsan lang mangyari sa buhay ng tao yon. At ang sabi ko nga, napakahalagang okasyon. Ibigay na po natin yung natatangi at tamang pagtugon. Umayos tayo. At dito ko gustong iugnay sa huli na lang, yung dapat nating maging pagtugon sa Panginoon. Tayong mga Kristiyano na inimbitahan sa kasalan o kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon. Tama, lahat tayo imbitado, pero umayos tayo. Tama sinasabi ng ating gospel reading, yung king dito, nire-represent niya ang Diyos. Ang sinasabi dito ay, lahat ng tao, bad and good alike, lahat ng mga makasalanan, welcome. Welcome ng king with open arms. Yun ang sinasabi dito Come as you are. Yun ang sinasabi dito. Yun ang good news. Pero teka, ang sinasabi rin dito ay ito. The king or God does not expect us to remain and to stay as we are. Pumasok kang makasalanan, lalabas ka makasalanan? Hindi. Dati chismosa ka. 3 taong ka nang nagsisimba. Hanggang ngayon, chismosa ka pa rin? Hindi pwede yun. Dati may bisyo ka. Hanggang ngayon, may bisyo ka pa rin. 3 years na. Hindi pwede yun. Yung iba nga sa atin, hindi na bumibilang ng taon. Kanina, miniting ko yung mga usherettes natin. Awang-awa ako. Yung isa daw, kasi hindi na nga niya pwedeng patuloyan kasi punong-puno na ng mga tao sa loob. Sinusundo daw siya ng payong. Kung nakikinig ka yon, nakaw! Sabi naman ni Ate Cynthia, yun daw ang daming kalat. I-remind lang naman din daw niya. Sabi niya, Ma'am, iwasan po na. Di pa naman ako alis Ay, nako. Pumasok kayo sa handaan ng Panginoon. Umayos kayo. Alam niyo, hindi ba? Hindi tayo nababago ng ginagawa natin. Hindi po pwede yon. We must not continue living the life we are living or we were living before we met Jesus. Sapagkat kung totoong nakilala mo na si Kristo, hindi po pwedeng walang masamang mabago o mabuting madagdag sa pagkatao mo. Kung totoong nakilala mo na si Kristo. Yun yung sinisimbolo ng wedding garment na hinahanap ng hari sa isang guest sa Ebanghelyo. Ito yung sinasabi ni San Pablo sa Romans 13:14. Put on the Lord Jesus. Isuot mo sa iyong pagkatao si Kristo. Ito yung sinisimbolo ng damit pangbinyag na ibinigay sa atin na puti nung tayo binyagan. At ito yung hahanapin sa atin ng Panginoon pagdating ng araw. Yung damit na dapat ay nakikita si Kristo sa ating pagkatao. Yun dapat ang isang Kristiyano. Hindi sa pangalan lang, kundi sa buhay na totoo. Totoong masyadong mabait ang Diyos. Totoong masyado tayong mahal ng Diyos. Pero hindi natin dapat inaabuso yon. Mabait ang Diyos, pero meron siyang mga utos. Ikaw ba, mabait kang asawa? O okay lang na mga liwa yung asawa mo? Hindi. Mabait ka. Wala ka nang mas mabait sa'yo bilang magulang. Okay lang na sagutin ka ng anak mo? Hindi. Ang lubos na pagmamahal, hindi inaabuso. Ginagantihan ng kabutihan. Yung ganti ay dapat na mabuti. Ang masama ay yung mabuti, masama ang ating iganti. Nako, darating ang pagkakataon, tulad nung guest sa Ebanghelyo, pansinin po ninyo, nang sinita siya, he was reduced in silence. Hindi naman siya nakapagsalita. Kasi alam niyang mali siya. Darating ang pagkakataon na sasabihin ng Diyos sa iyo, maging ng iyong kapwa-tao, napakabuti ng asawa mo, niloko mo. Napakabuti ng magulang mo,
sinuway mo, tiniis mo. Napakabuti ng kapatid mo. Dami mo pa rin nasabi. Marirealize mo, oo nga, napakabuti kung bakit masama ang iyong ikinante. You will be reduced to silence. Pangihinayangan mo. Kasi minsan lang makatagpo ng Diyos at ng mga taong ganito na kung magmahal ay todo. Huwag mong abusuhin, suklian mo. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong May magagawa. tulungan mo kung tumanaw ng utang na loob sa iyo at hindi sayangin ang mga grasyang binibigay mo. Tulungan mo kung maging maayos na isang Kristiyano. Kristiyanong ikalulugod mo, ipagmamalaki mo at inaasahan mo. Tulungan mo kung huwag masayang ang kabutihan mo. Gayon din naman, ito rin ang ipinagdarasal ko sa mga taong minamahal ko. Sana huwag nilang sayangin lahat ng pagmamahal na binibigay, pinapakita ko sa kanila. Makita nawa nila na dapat ito ay tugunan nila kahit konting pagpapahalaga. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan sa siya ay muling mabalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Babalik sa atin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat sa pagtugon mo sa imbitasyon ng pagmamahal ng Diyos sa iyo, marami pa siyang magagandang bagay na ibibigay. Kaya naman minamahal ka niya ay sapagkat hindi dahil mabuti ka, kundi dahil mas gusto niyang maranasan mo ang kabutihan niya. Magpakabuting tao kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under the Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Paghahanda lang alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan
tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Sampit sa labi namin ang ngalan mo po ay dinggin. Dalang pasasalamat ng puso kong tapat, hiling sa iyong masipat, biyaya sa lahat. Ngayon ay natitipon ang bala na pon, naghihintay, sumasamo ang adayong tugon. Hatid sa iyong damana, alay na ihanda. Nagpasasalamat at sa'yo rin nagmula. Masdan ang iyong likha, kami bigyang pansin. Nanikluhod pakumbaba, ikaw ay sambahin. Dala si Kristo ang kordero, nagligtas sa atin. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, the prayers of your faithful with the sacrificial offerings, that through these acts of devotedness we may pass over to the glory of heaven through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we give you thanks as in exaltation we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fountains of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our head and in silence we pray for our departed loved ones. Please include Joyce, Nene Joselito, Percy, Gautiosa, Miguel Arsenio, Emer, Rose, Enrique Rodolfo, Jacinto, Jongaso, Maria So, Elsie, Alfredo, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Nazareth, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you,"
Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Gising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking
buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Upang purihin siya. Upang purihin siya. Let us pray. We entreat your majesty most humbly, O Lord, that as you feed us with the nourishment which comes from the most holy body and blood of your Son, so you make us sharers of his divine nature, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin o mahal na pira ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mo anak. Kaya ninais mong ni isa ay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumata. Huwag nawang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. lagi po nating ipagdasal ang pagka-restore sana ng kapayapaan sa pagitan ng mga Israelites, mga Israeli at mga Palestinians. Kahit na malayo tayo sa kanila, seryoso po yung nangyayari ngayon sa kabilang dako na yun ng mundo. Maraming namamatay at kung hindi ito ma-handle ng maganda, ay mas pwedeng lumala pa. Matindi ito, kaya pagdasal din po natin ito. Salamat po. The Lord be with you. And with your And may spirit. God bless you and your loved ones in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up
the hearts of many still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of many, still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Thank you. Thank you.